So, eto na nga mga sangkay. Ang China ay GG na naman, mga sangkay. Bad trip na naman po. Galit na galit po sa Pilipinas, Japan, at Amerika. At eto mga sangkay, tingnan po natin ang report. So, eto na nga. Gaya ng inaasahan po natin, ang Amerika ay magsasalita ng hindi maganda sa ginagawa ngayon ng Pilipinas, Japan, at Amerika. Well, bago tayo mag-umpisa mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.19 million subscribers na po tayo dito mga sangkay. At ilang tulog na lang, 1.20 million subscribers na po tayo. At maraming salamat po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat po ng mga subscribers. Kaya naman kung hindi ka po nakakapag-subscribe, matik, alam mo na dapat ang gagawin, okay? Nasa baba po yung subscribe button. I-click nyo lamang po yan, tapos pindutin nyo rin po yung bell at pindutin nyo po yung all, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre wag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. At ito ba ipapagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, sundan nyo lamang po ito. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, i-check nyo po yung taas ng video. Kagaya ng inyong nakikita ngayon sa screen. Ito po ay sample lamang. So gawin nyo po ito, i-check nyo po sa itaas. Meron po diyang 3 tuldok, guys. Okay? Pindutin nyo po yung 3 tuldok. May lalabas po dyan na show more or yung plus. Ngayon, pindutin nyo rin po yung show more or yung plus. Okay? O, ganun lamang po kasimple, mga sangkay. Ngayon, ito na nga po. Itong China, hindi po nagugustuhan ngayon ang ginagawa ng Amerika, Japan at Pilipinas. Nag-aalburuto na naman mga sangkay. At ito rin po ay inasahan natin na ito naman po talaga magiging response nila dahil kilala naman po natin ang China na talagang masakit po sa mata nila na itong Pilipinas o yung Amerika nakikipag-alyansa sa mga bansa sa Asia. Ewan ko mga sangkay, bakit ganun ang China? Masyado pong seloso, no? Ngayon, ito po ang balita. Tingnan po natin. Ayan, China, tinawag na paninira ang joint statement ng Pilipinas, Amerika at Japan. Okay, tingnan po natin ang report. Tinawag ng China na paninira ang joint statement ng Pilipinas, Amerika at Japan na naghahayag ng pagkabahala sa mga mapanganib at agresibong hakbang ng China. Sa gitna ng trilateral summit, naobserbahan ng ilang eksperto ang pagdami ng Chinese vessels sa Baho de Masinloc. Yan na nga. So, nagpaparamdam po ngayon ang China, mga sangkay. Habang nasa trilateral meeting, ang Pilipinas, Japan at Amerika, itong China mga sangkay, naglabas ng malakas na puwersa. Parang gano'n, no? Alam nyo yung mala Kim Jong-un, ginagawa po yan ni Kim Jong-un kasi every time na mayroon pong summit or bisitang Amerikano ang South Korea, naglalabas po sila ng mga kung ano-anong rocket, kung ano-anong, ano po tawag dito? Military, show force. Saksi si Chino Gaston. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 25 Chinese fishing militia ships ang nagkukumpulan ngayon sa Baho de Masinloc. May namataan ding 2 Chinese Coast Guard ships na may bow number 3106 at 3302. Dagdag ng PCG spokesperson for the West Philippine Sea, 2 fishing militia ships ang nakita ng Coast Guard sa loob ng Baho de Masinloc. Sa isang social media post, 10 namang Chinese fishing militia ships ang nakita ng security analyst na si Ray Powell. Ayan o. Matik yan mga sangkay. Utos po yan ng kanilang gobyerno. Hindi naman po gagalaw yan mga sangkay ng wala-wala pong pumipindot, di ba? Kasama ang 2 Chinese Coast Guard ships. Ang kinumpirmang bilang ng Philippine Coast Guard at ang namonitor ni Powell, mas marami na sa 6 lang na Chinese fishing militia na namataan doon nitong Pebrero. Nung magpunta ang GMA Integrated News kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasama ang fishing militia ng China sa nangharang sa barko ng BFAR para hindi makalapit sa bahura. Sinusubukan pa naming kunan ng paliwanag ang Chinese Embassy kung bakit biglang dumami ang mga barko ng China sa lugar. Ayan na, mga sangkay, mukhang ano yan? Yan na ba yung invasion?
Yan na ba yung sapilitang pananakop ng China dyan sa teritoryo natin? Nasakop po ng EEZ? Sabi ng isang security analyst, posible pa rin may kinalaman ang mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea sa pulong ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Amerika. Matik yan mga sangkay. Gusto nilang magkaroon po ng gulo sa mga leader na ito. Makita nila na nagsisipasukan na doon yung mga mga barko ng China doon sa teritoryo ng Pilipinas para mga sangkay talagang Pero alam nyo, maging lang talaga tayo, maging ready lang po tayo. Kumbaga, i-mind condition na po natin ang mga sarili natin na baka mangyari po talaga kung huwag naman po sana. Pero sa mga napapansin po natin ngayon, hindi lang naman Pilipinas, posible po talaga doon humantong tayo sa digmaan kung hindi po mag-iingat ang mga leader ng mga bansa kagaya ng Amerika, Japan, lalo-lalo na po ang ating bansa, Pilipinas. Might be a coincidence, just so happened there, the fishing ground is fertile, so it's an ideal season to converge in that area. Another possible option, of course, is the fact that it might be sending a signal that there's showing Chinese resolve despite the holding of the trilateral summit. Diba? Kumbaga, sila mga sangkay? Gusto nila makita na hindi kami hindi kami matatakot sa inyong tatlo. Parang ganun po. Parang ganun ang gustong makita ng China sa Pilipinas, Japan at Amerika. Pero alam niyo mga sangkay, sa totoong ang China takot po sa Japan eh. Sa Chinese Foreign Ministry, malinaw na paninira sa China ang joint statement ng tatlong bansa. Tutol daw ang China sa pagmanipula at pagbuo ng grupo-grupo sa rehiyon o kahit anong hakbang na nagpapalala ng sigalot. Yan na nga, mga sangkay, tutol sila. Ewan ko, ang hilig po ng China mangialam sa mga ginagawa ng mga bansa. No? Muli ring iginiit ng China na legal ang mga hakbang nila at may soberenya sila sa South China Sea. Legal para sa kanila. Pero sa international, hindi. Bilang ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRT Sierra Madre. Pinatawag na ng China Foreign Ministry si Philippine Ambassador Jaime Flor Cruz kaugnay sa negatibo raw na komento laban sa China. Ganito rin ang ginawa ng China sa ambassador ng Japan. Kaugnay naman sa sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayan na. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, Pilipinas ang hindi tumupad sa usapan. Itinatanggi raw ng Pilipinas ang pagkakaroon ng gentleman's agreement na anila na pag-usapan sa pagitan ng China at Duterte administration. Naku po. Ilang beses nang sinabi ng mga opisyal ng Marcos administration, pati mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, wala silang record ng ganyang usapan. Grabe, nagkakabistuhan na, mambihira. China yun China ang nagsabi. Mambihira. Nagkakabukuhan na, mga sangkay. Itinanggi na rin ng dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Kagabi, nagsalita tungkol dito si dating Pangulong Duterte. We have not conceded anything to China. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word na walang galawan. I assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Sa isang paghaharap daw nila sa China, meron siyang ipinagbigay alam kay Xi. I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. I will dig my oil. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping.
I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Dinaritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. Sa Trilateral Summit sa Amerika, muling pinagtibay So, ang tanong dun, anong sinagot kaya ni Tatay Digong dun? Na parang sinasabi na, hindi, huwag mong gagawin yan. Naaangkinin mo yung sinasabi mong teritoryo ng Pilipinas. Kaya nagiging issue ito ngayon, mga sanggay. Alam nyo, I remember, nung time na nagdi-discuss po tayo about sa West Philippine Sea before, napag-usapan po natin, panahon ni Noynoy Aquino, nagkaroon din po ng usapan, di ba nga po? Tapos eto na naman, sumunod po yung Duterte administration, mayroon din na naman pong usapan sa China. So, ba talaga? Ano, pagkatapos din ni Bongbong Marcos, eto na naman mga sangkay, mayroon na naman tayo madidiscover na mga usapan din sa China. ng Amerika ang kanilang anilay ironclad commitment sa alyansa sa Pilipinas. Pero sabi ng dating Pangulo, If you are interested really in defending the Philippines, bakit ka pa maghintay magkaroon ng gera? Why don't you go there and give the protection that is being mounted? sabi ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, hindi raw nangyari ang mga tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas kung hindi raw dahil sa panguudyok ng Amerika. Ang Climate Change Commission ng Pilipinas naman, China ang itinuturo sa pagkasira ng libo-libong ektarya ng coral reefs o bahura sa West Philippine Sea. More than 8,000 of which is attributable Grabe, no? to the activities of China. Gaya nga nang sinabi ko, ang China, mga sanggay, wala po silang pakialam sa ibang mga natural na yaman dyan. Ang gusto po nila mangyari, masipsip yung oil and gas sa lugar na yan, mga sangkay, sa West Philippine Sea. Kaya yan, mga sangkay. Diba, nagkakawasak-wasak na po yung karagatan na yan dahil po sa China. So far as the cause, really unimaginable, irreparable. Ang masasabi ko dyan, I really do not know how to compute it. Yung mga case na yon ay nabuo sa pamamagitan ng mga crash corals. So, ibig sabihin, mga patay na corals na dinurog, and then there is a possibility na itinambak. Wala pagtugon ng Chinese Embassy sa Pilipinas kaugnay sa pahayag na ito ng Climate Change Commission. Para sa GMA. So, ayan, mga sangkay, no? Ang China ay nag-aalburuto ngayon, GG, sa Pilipinas, Japan, at Amerika. Naglabas po sila ng puwersa sa West Philippine Sea. Ang tanong dito, mga sangkay, ano ang gagawin ng China? Ngayong nagsasama-sama na ito. Against daw sila eh. Ayaw daw nila. Ayaw nila na magkakaroon ng grupo-grupo. Kasi ito daw po yung nagbibigay ng kaguluhan sa Asia. Especially dyan sa West Philippine Sea. Pero isa sa nababanggit po talaga nila ay ang Amerika. Pero alam nyo, ang kinakatakutan talaga ng China ay Japan. Kasi alam po nila na ang Japan hindi po yan nagbabanta lang. Bigla na lamang po nilang malalaman, inatake na pala sila. Ganun po yung Japan. Naalala nyo yung World War II? Diba? Bigla na lamang pong yung Pearl Harbor, diba? Bigla na lamang pong inatake ng walang kaalam-alam yung mga Amerikano. So, ngayon mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Comment nyo po sa iba. Meron po ako isang YouTube channel, guys. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.